So, ito na. Marami nagre-request ito. Caliburn G Rebuild Tutorial. Then, umpisahan agad natin. Tagalin natin ang 510 connector, yung pin. Connection ng positive. Tanggalin natin yan. Sunod ay insulator. Yung plastic na yan. Rubber plastic. Then, yung mga excess wire tsaka cotton. Hayaan lang natin. Ito, madali lang to. Pwedeng kumuha ka ng dalawang long nose. Pero ang gamit ko dito isang cutter kasi isa lang long nose ko ngayon. Tapos, ang gagawin mo sa kanya, dahil nandito yung cut ng sleeve tsaka ng base, yan, nandyan. Kuha ka pa ng isang long nose. Uugain mo siya habang hinihigit. Yan. Para maghiwalay silang dalawa. Ngayon, yan lahat ng parts niya. 4 parts lang siya. Ito ang sleeve. Tapos, itong base. Tanggalin natin yung excess, yung mga dating cotton. Tsaka yung dating mesh niya. Ito rin yung dahilan. Yan, sira siya. Wala siyang isang legs. Ito ang dahilan kung bakit minsan hindi ma-read ng pods yung OCC. Dahil napuputol kasi ang wire sa loob. Tapos, yan tinabi kong yan. Lilinisin mo lang siya. Pupunasan mo or hugasan mo. Basta tayo na siya. Then, itong result, may malinis na ako dito para mabilis. Ito ang base, sleeve, insulator, tsaka pin. Yung 510 pin. Then, kumuha tayo ngayon ng bagong mesh coil. Itong mesh coil na ilalagay natin ay 0.8. Ito ang pinakamaliit na mesh coil na pwedeng mabili sa Shopee. Yan, 0.8. Para talaga siya sa Caliburn. Or, pwede rin siya sa Oxpa X-Slim version 1. Then, sa cotton, huwag kayo mag-alala. Pag bumili kayo ng mesh coil, may kasama na rin siyang cotton. Sa cotton, kukuha kayo ng 2 piraso. Then, ayan, 2 piraso lang. Then, sa 2 piraso na yan, yung isang piraso, tutupiin mo siya ng pantay dapat. Isang straight, isang nakatupi. Tapos, kukuha kayo ng 2.5 mm guide or 2.5 mm guide sa coil jig. Or kung meron kayo dyan, basta 2.5 mm. Yan ang gagawin natin guide para sa mesh natin. Kasi yun lang ang pinakasukat. Then, yung mesh coil, ilalapat mo siya sa gitna kung saan ka nag-fold o kung saan ka nag-tupi. Yan, sa pinakagitna. Then, itong 2.5 mm guide, ganun ang position ng paglalagay mo. Yung malapit sa legs, dapat wala siyang harang. Straight lang dapat siya. Diyan mo babalot yung mesh coil tsaka yung bulak. Yung bagong build natin. Then, ayan. Pakita ko lang yung legs. Dapat diretso siya. Ayan. Pinaka gitna mo siya hahawakan. Ng, ano ba to? Pagkakahiwalay ng 2 legs. Pinaka gitna na. Then, itong legs na to, kukunin mo yung base ngayon ng OCC. Yan. Papasok mo siya sa loob. Yan, sakto-sakto kaya 2.5 mm guide. Then, yan. Pag nalagay mo siya. Dapat sakto lang. Tapos, itong 2 legs, dapat hindi sila magbabangga. Kaya, i-fold mo siya magkabilang way. Then, yung isang legs,
ikat mo na dapat sakto lang dun sa bakal, sa pinaka base, diyan mo siya ididikit. Yan. Tapos itong legs na isa ay straight mo na sa gitna. Dahil diyan ka magpapasok ng insulator. Kunin mo ngayon si insulator. Yan. Kung mapapansin, meron siyang cut sa isang gilid. Dahil yan ay lalapat na sa kung saan ka nag-cut kanina na isang legs. Yan. Pasok mo ngayon yung isang legs na mahaba na hindi mo pa kinakat sa loob ng insulator. Sa gitna. Tapos, tatry ko siyang ipasok ng hindi sinasakto. Yan, lumalabas siya. Hindi sinasakto sa cut ng insulator. Then, try nating isakto dun sa insulator. Yan. Tapos, kabit natin siya. Diba, smooth lang siya. Tapos, yung isang legs na yan, may mapapansin mo, meron rin siyang isang pattern na paglalagyan yan dyan. Diyan mo siya ipa-fold, pero huwag mo muna i-fold. Ikat mo muna ng pantay dun sa insulator. Yan. Pag-cut mo dyan, saka mo siya i-fold. Then, kunin mo yung 510 pin o yung pin. Yan ang contact for positive. Then, idiin mo na siya sa gitna. Sakto-sakto na yan. Idiin mo lang para hindi siya nakaangat. Pag nilagay mo, hindi sasakto yung cartridge mo pag nakaangat yan. Then, itong excess na cotton na nasa labas, yung isang mahaba, hayaan mo lang. Tapos, itong ibang maikli, puputulin mo siya gamit ng cutter. Then, pag naputol mo na siya, yung isang mahabang yan, ira-roll mo siya na buong sleeve na yan. Then, ikakat mo siya dun kung saan ka nagputol ng excess na maiikli kanina. Tapos, ngayon, tanggalin mo yung guide. Then, dun ka na sa final na itong sleeve na ipapasok mo na siya. Yan. Pinorward ko na lang. Palatandaan ng pagpasok ng sleeve, dapat yung butas ng isang butas sa sleeve ay sakto rin sa butas ng airflow ng base. Yan, tulad yan. Nakatutok siya butas to butas. Then, para idiin gamit ng long nose, ipitin mo siya paikot. Dahan-dahan lang. Hindi mo na kailangan magpukpok. Ipitin mo na lang siya. Then, ngayon, kumuha ka ng 2mm guide o mas maliit na guide para swak ipasok. Minsan kasi pag iniipit natin, sumisikip yung bulak. Kaya pag 2.5 ulit ang pinasok natin dyan, baka matulak niya yung mesh, masira. Kaya mas manipis muna gamitin mo. Ilulusot mo siya sa loob para mas dumikit yung mesh. Then, ayun. Okay na yan. Pwede mo na hipakin. Sunugin mo na ulit.